Ang kapal ng mukha mo na ikumpara sarili mo kay Bato? Gago! Hindi, totoo naman eh. Ang kapal ng mukha mo ikumpara sarili mo kay Bato. Alam natin, sure tayo with all of our hearts. Sure tayo na wala hong hindi ho ka-convict yung o ka-impeach, sorry, not convict. Ka-impeach yung mga binigay ho ng dahilan dito ng mga congressman para matanggal ho si Vice President Sara Duterte. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi armado. Hindi armado. Ano yun? Toy gun? Hindi armado? Ano yan? Toy gun? Mr. President, ano yan? Ganyan ba talaga kasintu-sintu ito si Torre? May daladalang toy gun sa loob ng KOJC? Walang baril daw na pumasok. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw na ni Marcos na ituloy yung impeachment. Naku po. Mukhang mapapahiya ho. Nako. Sa tingin ko, kaya ito ho mga kababayan, tila ho umaatras ng bayag itong si Marcos na ituloy ho ang impeachment. Pakinggan po natin ang bagong presko noon, yung kanyang mong kapatid mismo. Nabubulol na ako sa'yo. Na pagka pinag-uusapan si Marcos talaga, nabubulol. Deb ako. Anyway, pang-usapan po natin ito Kasi alam nyo, may punto si Amy ngayon may punto si Amy. Tama si Amy dito ayan Sabi ko naman sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Yung mga Amy-natics, palakpak ka na. Ito na, pag-usapan po natin Ito sa tingin ko, tama din yung sinabi niya dito kaya medyo, kung mapapansin ninyo, may sinabi nga si De Lima Sabi ni De Lima, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita. Sabi ni De Lima kay Marcos, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita pa kasi para hindi mix ang pinapahatid na mensahe sa taong bayan. Sabi ni Amy ngayon, mga kababayan, mapapahiya ho kasi kung itutuloy. Kasi tandaan ninyo, at least 1/3 of the House, ibig sabihin yung Senate, kung 24 ang Senado, abay kailangan po at least man lang 16. 16 ang kailangan bumoto upang i-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, wala na po silang bilang na ganyan. Una-una, suicide yan sa kanilang mga karir kung boboto sila ng ganyan. Kaya nga, sinasabi dito ni Amy na mukhang malabo at sinasabi niya talagang kaya siguro ayaw na rin ni Marcos kasi mapapaya sila. Mantakin mo, napaya ka na ng 2025, mapapaya ka pa ngayon, di ba? Gago! Nakakahiya naman sobra-sobra nun. At isa pa, hindi lang po yan. Ako meron pa akong ibang pananaw at sigurado ako sa inyo, marami pa kayong pananaw. Hindi lang po yun. Kasi kung matatandaan ninyo, kahit po si VP Sara Duterte gusto nyo matuloy. Bakit? Siya yung dito siya yung delegates, pero bakit niya gusto matuloy? Baka merong pasabog. Hindi, sandali linawin natin. Alam mo naman, maraming tanga dyan Lalo na sa Malacanang. Pag sinabi nating pasabog, hindi ibig sabihin bomba. Ibig sabihin po nung pasabog, para po, baka mamaya maraming ilalantad na sikreto na mga, kasi tandaan ninyo, maraming bitin Maraming bitin doon sa kwento ni VP Sara Duterte tungkol doon sa mga envelope, tungkol doon sa mga hinihinging pera sa kanya. Naku. Ladies and gentlemen, pag nag-impeachment, ano po yan? Talagang nationwide. Actually, baka nga hindi lang nationwide, baka buong mundo manood dyan. Kahit yung ibang foreigner manood po dyan. Siyempre, grabing ingay ng mga Duterte sa ibang bansa So baka mamaya mas lalo mabuking ang administrasyon. Kasi dyan maglalabasan yung mga nanghihingi. Di ba? O mga kumukomisyon. So talagang sa tingin ko, kaya nga gusto ni VP Sara Duterte. Kaya nga alam mo, nung una, hindi ko naintindihan yung punto rin ng ibang mga senador bakit gusto nilang matuloy. Kahit sila ay kaalyado ni Pangulong Duterte, bakit nila gustong matuloy? Kasi pala, sa tingin ko, meron silang gustong lumabas na mga sikretong mabubunyag. Kasi ultimo si VP Sara gusto niya lumabas
'Di ba? Gusto niya mismo talagang harapin. Although yung abogado niya, of course, if you are a lawyer, you would rather not go to that matinding trial. Kaya malupitan po yan, ubos oras lahat, marami hong maantala na trabaho dyan. Kaya nga sa tingin ko, tama ito sinasabi ni Amy Marcos na sinasabi niya ngayon na baka ayaw na rin talaga ng administrasyon. Hindi lang sa, sa tingin ko, hindi lang dahil sa bilang, kung hindi maraming mabubunyag, 'di ba, na sikreto at kabahuan ng administrasyon na ito. Olat na nga sila. Mabubunyag pa yung sikreto. Kawawa na ang 2028. Hindi, kaya nga tingnan ninyo. Bakit mismong si Speaker Romualdez medyo nung sinabi niya, galangin na lang natin ng si Chis Escudero kung ano gusto niya. Hindi, alam mo, eto mga kababayan, siguro nung una, syempre, gusto nilang matuluyan o mag-ingayan kasi tandaan niyo nag-eleksyon di ba? Akala kasi nila, ang purpose nila, i-damage ang mga Duterte. Yun ang kanilang purpose damage ang mga Duterte sa 2025. Nung hindi naging effective, wala nang purpose yung impeachment. Wala nang purpose yung impeachment kasi kita nyo naman, talo na Talo na yung mga kandidato at siguradong marami na hong papanig dito sa mga Duterte. Pagka mapapahiya pa sila uli, yan ang sinasabi. Paghahapong video, di ba? Tayo na, lagi silang paulit-ulit na portpid nyo yan. I-portpid nyo mga mukha nyo. Kayo nga pagkatapos ninyong i-late ipasa yung impeachment complaint, portpid kayo. Ngangaragin nyo Senado ngayon. Gusto nyo kung ano yung ginawa ng Kamara na hindi na dumaan sa due process, gusto nyo ganun din na Senado. Tapos ang dahilan nyo, dahil porpid nyo yan. Yeah. Itong mga alam mo yung mga bobo, lalo na yung mga bobong vlogger nila Marcos. Gamit sila ng gamit ng salitang porpid, di naman nila maintindihan. Alam mo, bobo Mantakin mo ngaragin nyo yung Senado. Dahil sa hindi nyo pagdaan sa tamang proseso diyan sa Kamara, ngangaragin nyo ngayon Senado. Tapos isadahilan nyo yung portweed. Mga gunggong pala kayo, kung binigyan nyo sana ng 20th Congress yan, di mahaba ang panahon para talakayin yan. Di ba? Binadali ninyo. Bakit? Akala ninyo madadamage ang administrasyon ni Pangulong Duterte o yung kanyang mga kandidato, di ba? Wala. Ngayon, feeling ko, tama, mukhang may pakiramdam din na ako na ayaw na talaga ni Marcos Hindi dahil sa ayaw niya. Ayaw niya dahil alam niya mapapahiya na siya. Di ba? Yun talaga yun Mapapahiya ka talaga Amantakin mo yung bilang ng Senado ngayon, most of them talagang ayaw na rin sa pamamalakad mo. Ay, yan. Ilan na lang sip-sip dyan. Kaya gawin nyo na Senador si Torre. Sobrang kasipsipan niyan kay Marcos. Mamaya, pag-usapan natin niya si Torre, meron tayo nilabas na reel. Nako, grabe. Talagang trending. Bok. Anak nang, ang baduy-baduy nyo sa bok-bok-bok nyo, Kakairita yan, Hindi, alam nyo mga kababayan kayo nga, gusto ko marinig ang inyong opinion. Sa tingin nyo, talagang ayaw na matuloy ni Marcos dahil mapapahiya sila? Dahil sa bagay, wala na talagang sumusuporta dyan. Siguradong una-una, alam natin, sure tayo with all of our hearts. Sure tayo na wala hong hindi ko ka-convict yung o ka-impeach, sorry, not convict. Ka-impeach yung mga binigay ng dahilan dito ng mga congressman para matanggal si Vice President Sara Duterte. Pero aside from that po, alam nyo, sa akin sa tingin ko, marami pang mabubunyag. Kaya ako parang bigla ako na-excite Sa totoo lang, parang ako na-excite. Siguro yung mga senador, kaya ayaw na nilang ituloy kasi it's just a waste of time. Siguro dahil bawal umabsent pagka di ba? Hindi natin alam. Baka naman talaga mahirap ang trabaho pagka siyempre alam nyo pagka ganyang impeachment talagang tutok po ang taong bayan diyan. Hindi lamang po malalaman diyan kung sino ang
kung si VP Sara Duterte ay dapat ma-impeach, kung hindi malalaman din niya kung sino may utak na senador o wala. Kasi court na ang ano dito eh. Ang procedure nito, court na eh. Ako, na-excite ako bigla eh. Na-excite ako bigla. Dito kasi magkakalabasan eh. Dito masusuplak talaga yung mga propaganda ng kamara. Marami silang propaganda eh. Lalo na nung mga hearing na nandyan sa, ano ba yun, sa Tuwadcom ba yan? Diba? Ang dami nilang hearing dyan na hindi naman nila binibigyan ng tsansan sumagot yung tao ng maayos at diretso. Pag sumagot ka, contempt ka. Pag tulad kanina, meron ng may hearing na naman, pinipigilang sumagot, nagpapaliwanag, babarahin mo na kagad, name calling mo na kagad. Diba? Ay kaya maganda ito sa Senate kasi ito ay magiging parang court ang setup dito. Kaya nakaka-excite. Ewan ko baka magbago isip kasi may mga pumipigil nga. Although it came from the Duterte bloc. Pero sa tingin ko, ang kanilang concern kasi is waste of time. This is a waste of time. Aside from the waste of time, unconstitutional na i-transfer from the 19th Congress to the 20th Congress. Napaka mali na hunaw nun. Hindi na tama po yun kasi nag-e-end. Everything ends. Yung Congress na yon, yung ano na yon, dapat tigil. Bago na naman. So ibig sabihin, dapat yung impeachment bago na. Alam naman natin may 1-year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19th Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1-year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. Baka mauna pa yung presidente ma-impeach. Diba? Ano sa tingin ninyo? Unahin na lang muna yung presidente. Anyway, wala pa naman eh. Gago! So pwede pa. Buong 20th Congress. Alam mo, isipin mo kung impeachment ni Marcos, ang daming pwedeng gamitin dyan. Maraming pwedeng gamitin dyan. Ang dami hong masasabi natin mga bagay na kaya bumaba yung tiwala ng taong bayan. Kasi yun lang naman na ibig sabihin ng impeachment eh. 'Di ba? Yung hindi ka na pinagkakatiwalaan, hindi ka na ng taong bayan. Sigurado ako madadali ka. Ano ka diyan? Lalo na yung mga kasinungalingang pinagsasabi mo. Hindi kasi kaliwat kanan po mga kababayan ng kasinungalingan po nito ni Marcos di ba? From doon sa bigas, from doon sa walang baril, ang dami pa po. Kung actually sa sobrang dami, hindi mo na matandaan eh. Alam mo sa sobrang pagsisinungaling, parang na-immune na tayong lahat. Hindi nyo napapansin? Parang, hindi, eto tanongin ko kayo, parang normal na lang eh. Parang normal na nagsisinungaling na yung presidente. Parang, ewan ko ba, accepted na. Ganun ang dating eh, di ba? Eto, pakinggan mo natin itong banat po ni Bato ni Torre, kay Bato, kay Baste pala. Sinagot niya si Baste, di ba? Tungkol doon sa unqualified daw itong si Torre. Which is, totoo naman. Tingnan natin kung ano ba mayroong qualification nito si Torre. Aside from doon sa pang-aabusong ginawa niya sa KOJC compound at saka doon sa walang due process na ginawa niya kay Pangulong Duterte. Di ba? Pakinggan po natin itong hirit niya tungkol sa sabi ni Baste na unqualified siya. Hindi marunong magbasa eh. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun na doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star. Marami akong tinalunan na mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya una-una yung pagiging 2-star mo, inano lang yun eh. Pinaspas lang yun eh. Naalala mo? Kaka-promote mo pa lang eh. Pinaspas yun after mong bitbitin si Duterte sa dahig. Doon ka kagad pinaspas mo kagad yung pinaspas kagad ni Marcos yung pag-angat sa'yo. Di ba? Ngayon, eto na. Naging 2-star ka, tapos naging 4-star kagad. dali ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Naku po, ang kapal ng mukha mo, sir. Totoo lang.
pinakamakapal na mukha ewan, sa bagay, itsura mo pa lang eh. Makapal na talaga yung mukha mo. Sir, para ikumpara mo yung sarili mo kay Bato, nakita mo ba yung mga picture ni Bato na sumabak sa gera? Ha? I mean, kasi may nagsabi pa doon, ang usapan dyan, Rango, hindi yung gera. Tanga talaga eh. Ang sinasabi natin dito, marami hong accomplishment si Bato. Aside from, una, PM Mayor si Bato. Ikaw, PNPA. Hindi ko sinasabi mas mababa ka, pero alam naman po natin yan. Kaya nga traditionally, puro PM Mayor ang PNP chief. Yan po ay talagang tradition kasi nga iba po ang katuruan doon, iba rin ang disiplina ng mga nasa PM Mayor. Alam po natin yan. Ikaw ang kauna-unahang. Isipin mo kauna-unahan kang hindi sumunod sa tradisyon, ika nga. Hindi pala siya, si Marcos. Na ilagay ka bilang isang PNP chief. Tapos ikukumpara mo sarili mo kay Bato. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sir. Si Bato, ang daming gera na nasabakan niyan. Marami talaga siya. Makikita mo yan sa mga video-video tsaka picture-picture, di ba? Yung may buhok pa siya. Naubos na nga buhok niya dahil sa dami ng gerang nilabanan niya eh. Talagang siya. Mandirigma, ika nga. Mandirigma si Bato. Ikaw, sir, Mangpe-preskon. Yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo, mag-preskon na mag-preskon. Kaliwat kanan, talagang pa-interview ka. Hindi, di nyo pansin? Ito lang ata ang PNP chief na kaliwat kanan ng interview. Talagang alam mong may plano sa buhay. Pero sige, subukan mong kumandidato. Ay, nakakainin ka talaga ng ng inodoro. Sa tingin ko lang subukan mo kumandidato pagka-retire mo, kandidato ka. Tingnan mo, wala mangyayari sa'yo. Kasi talaga namang ito si Torre, wala naman po talaga itong experience na masasabi mo. Feeling yung gumaganon, bumubunot-bunot sa TikTok, gumaganon-ganon. Yun lang experience niya. Ewan ko nga kung nakaano na to eh. Sumabak na ito sa mga matitinding mga operasyon eh. Baka sa opisina lang ito eh. Oh! Wala! Kaya wag mo ikukumpara sarili mo kay Bato. Napakalayo mo. Ang daming award ni Bato. Tagumpay yung, taong bayan na magsasabi. Yung nangyari kay Bato, kaya nagtagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte kahit sinasabi nyo marami namatay. Talaga maraming mamamatay. Meron bang gerang walang namamatay? War on drugs nga eh. Mga kartel yung mga yan eh. Natural mamamatay yung mga yan. Di ba? Doon pa lang, ang tindi ng masasabi nating sobrang tindi na ng nagawa niya nung naging PNP chief siya. Di ba? Ikaw. Una-unahin natin, isa-isahin natin Number 1. Ikaw ho ay na persona non grata sa isang city. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo Ito po, para maano nyo. Ayan. Ito po, according to the Calbayog Journal. Ayan, Calbayog Journal. Ayan po, may resolution sila declaring si Torre bilang persona non grata. Anong dahilan? Ayan. For allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. Yun. So, ibig sabihin, meron na pala talagang ugali itong si Torre na maging political in nature. Ibig sabihin, sip-sip, ganun, kadibis. Hindi po siya nagsisilbi sa taong bayan. Siya po ay nagsisilbi sa iilang politiko. As a matter of fact, sabi pa dito failure to curb criminality. Ayan, ang linaw po failure to curb criminality in the city of Calbayog. Part of the resolution passed during its regular session early today, May 21. Nakakaya yan, mantakin mo, may isang siyudad na pinipersona ng grata ka. Sabi dito, whereas, PNP is
should be highly capable, effective, incredible police serving, working in partnership with responsive community towards attainment. Oh. Whereas, Nicolas Torre failed to effectively perform his duties and responsibility, being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of identified criminals. Oh. So, yung pautot niyang 5 minutes na responde, wala. Dito nga, hindi mo nga alam mo yon, ikaw ang PNP chief. Dito, sinasabi ng mga taga-Calbayog na hindi mo nga naayos yung lugar nila sa criminality. Di ba nakakahiya yun? Oh. Is allegedly, dito sa pang-ilan na to, pangatlong whereas, is allegedly engaged in partisan political activity when he provides service only to well-known political... Naku po! Ano to? Naging bodyguard? Nakahiya-hiya naman yan. Service only to a well-known political personality in the province of Samar. His police service, particularly in the city of Calbayog, is tainted with doubt as his campaign against crime and maintain peace and order flank with the recent heinous killing in Barangay Katabunan. Ito pa, and the barbaric beheading of a farmer in Barangay San Jose. Oh, hindi daw niya napigilan yun. San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminals elements in the barangay of Happy Valley areas and the increasing unsolved crimes in the city. Tapos ikaw magsasabi ng kailangan mag-respond din ng 5 minutes, ha? Gago! Wala ka pala. Thus, resolution further states that the people of Calbayog City lost its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring him as persona non grata. Oh. Sabi pa dito, with Vice Mayor Diego Rivera presiding over the regular session through the sponsorship, blah, 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 dami yan. Earlier, Mayor Renato Aquino endorsed to the SP the adoption of such resolutions important mechanism to appraise Rodrigo Roa Duterte and the entire PNP as regards. Oh. Sa madaling salita dito, gusto nila yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa lugar nila, except sa'yo. Ganun. Nakakahiya ka naman. Nakakahiya ka. Mantakin mo. Hindi Ito ang PNP chief natin. Isinuka ng Calbayog City dahil walang kwenta. Hindi nagawa yung kanyang trabaho. At di umano, according to dito, allegedly engaging in partisan political activity. O yun. Ano pa? Grabe antindi nito. Sinabi dyan, when he provides services only to a well-known, nakasulat well-known political personality in the province of Samar. Yan. Pinagsilbihan mo lang pala yung well-known political. Tapos, ang kapal ng mukha mo na ikumpara sarili mo kay Bato? Gago! Hindi, totoo naman ang kapal ng mukha mo ikumpara sarili mo kay Bato. Sige nga, kumandidato ka ng senador, tingnan ko nga, kung iboboto ka, at si Bato, ang taas. Mantakin mo mga kababayan, mantakin mo mga kababayan. Alam niyo yung absentee voting, di ba, ng mga uniform personnel. Number 1 si Bongo, number 2 si Bato. Subukan mo kumandidato, tingnan mo. Baka hindi ka pa aabot ng number 20. Baka nga hindi ka umabot ng 1 to 50. Oh. Ako na lang, ang dami kong kilala na nagagalit. Mga mga opisyal to na nagagalit sa pagka-appoint mo. Dahil sinagasaan mo yung mga karapat-dapat. Hindi totoo. Ang daming karapat-dapat dyan na mga matitikas,
mga PM mayor na dapat naging PNP chief. Tapos ikaw ang dahil sa, alam mo yung sa sip-sip sa opisina? May mga, ako sigurado ako marami kayong alam na ganyan eh. Yung ikaw yung magaling, ikaw yung masipag, tapos biglang darating na late yung isang kasamahan mo, tapos late na nga siya, lagi pa siyang nag-scatter dyan, nagbe-Facebook, at saka TikTok. Tapos nung pagdating ng promotion, sila na-promote, ikaw hindi. Eh ikaw, halos magsunog kilay ka na nga eh. Talagang grabe ka magtrabaho. Oh. Porket sip-sip, tapos kumakandong lang doon sa boss. Kaya na-promote. Hindi, wala naman ako sinasabing kumakandong to kay Marcos, ha. Sagwa naman nun. Hindi ganyan yung mga kaopisina mo, di ba? Napo-promote dahil lang sumisip-sip. Antindi sumip-sip, di ba? Oh. Di ba po? Oh, Jesus. Sigurado ako, taas nyo nga yung kamay ninyo kung meron kayong kaopisina dyan na ganyan. Na-promote dahil sa sip-sip. Yeah, alam nyo mga kababayan, nakakahiya po itong ano. Ito, papaalala ko pa sa'yo. Isa pang matindi mong accomplishment. Kaya ka naging PNP chief. Ito, papakita ko sa inyo. Tinanggal ko yung music para hindi makopyright. Pero tingnan ninyo yung ginawang, paalala lang ho natin kung anong mga kabalastugang pinaggagawa nito ni Torre. Ha? Tingnan ninyo. At saka ng mga nasa ilalim niya. Pasok. Ito tuloy pala muna natin ito. Tuloy muna natin. Nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that Yes, sir. appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the president can choose. It's not a question if it is legal or not. No one is saying that it is illegal. Don't be, sorry Torre, wag mong ibahin yung usapan. Nobody is saying that what Marcos did was illegal. No. Of course, it is legal. It is in the Constitution. Walang problema doon. Wag mong ibahin ng usapan. Ang sinasabi natin dito, are you worthy to be in the PNP, to be PNP chief? Are you worthy? Di ba? Or ikaw ba karapat dapat na maging PNP chief? Yun ang usapan dito. Hindi yung legal ba ang pagka-appoint mo. Walang pinag-uusapang legal ang pagka-appoint mo. Alam naming lahat, legal yan. Ikaw pala mahina eh. Sasabihin mo si Basti ang parang walang tawag dito, yung memory niya. Ikaw ang walang memory. Bakit? Kasi nga, una-una, wala naman sinasabi ng taong bayan na illegal ang pagka-appoint mo. Ang sinasabi ng taong bayan, hindi ka karapat-dapat dyan. Huwag mo nga ibahin yung usapan. Iniiba mo yung usapan eh. The chief PNP from One star. all the Qualified. one-star generals and above. Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya Oh, ito naman isang to, sip-sip. tsaka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Kaya dapat magpasalamat si Basti sa'yo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang Ikaw ang hindi marunong magbasa. maiksi ng kanyang memorya. Ang iksi ng memorya niya, sige sabihin natin maiksi ang memorya ni Baste, pero hindi eh. Ikaw, mahina ang logic. Yung mga binanggit kanina, puro mga PM mayor po yun. Aside from that, katulad ni Bato, alam mo, there is really a tradition, hindi, kaugalian na, or standard. Pag ang isang presidente kakatungtong lang bilang Pangulo, halimbawa kakahalal lang, talagang kailangan in the first na pag-upo niya, kailangan yung mga kilala niya at loyal na ang kanyang gawing PNP chief. Una yon. Kaya nga, si Bato, bakit? Siyempre alam na nila ang galawan ng isa't isa dahil naging si Bato ng Davao eh. Oh, so alam na po nila yung galawan nila. Laging ganyan. But after that, sinunod na ngayon yung seniority. Kahit yung mga binanggit kanina, ganun din po.
PM mayor yung mga yan, at the same time, yung sila ho yung mga unang ding mga naging presidente yung iba. So, sabihin, unang PNP chief ng presidente. Ikaw, sir, hindi. Patapos na. Alam mo, padigrade ng padigrade tong PNP. Noong una, maayos pa yung mga nilagay nila. Yung tahimik, pangalan, nakalimutan ko na. Si Acorda ba yun? Hindi. Sorry. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Mabait yun, Ilocano din. Namit ko pa nga yun eh. Pagka kinausap mo siya, very professional. Alayo dito. Very professional yun. Ayos niya. Hindi siya namumulitika. Talagang nagtrabaho na matino. In-extend nga din yun eh. Bago si Marbil yun eh. Pero nung dumating na kila Marbil, wala na. Unti-unti na. Akala ko malala na to si Marbil, hindi pa pala. May mas malala pa pala sa kanila si Torre. Sino na kaya susunod nilang PNP chief? Depende kung sino sisip-sip. Kung sinong gagawa ng mga utos ng presidente. Kahit wala na sa hulog. Diba? Ayan, ito si Torre talagang sablay. Ito papakita ko na sa inyo isa pang sablay na ginawa ni Torre. Tinanggal natin music kasi po, mga kababayan, baka makapiright tayo. So, medyo walang drama ito. Katulad nung, hindi ko masasabi may drama pag may music. Pero iba kasi yung dating pag may music eh. Ito, walang music pero lalagyan ko na lang ng sarili kong music. Ayan. In fact, kung mapapansin ninyo, hindi nanghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate. Hindi nanghuli ang ating kapulisan. Hindi daw nanghuli. Basyo kayo ngayon. Ang dami niyong hinuli. Pero hindi daw nanghuli. Yan ang ginawa nila. Puro kasinungalingan. Bakit pa po sa sayo? Wala ka pampiyansa. Yung ating Tingnan mo may mga ganon-ganon pa yung pulis Wala kang pampiyansa. Pinusasa nila lahat. Walang nanghuli. Kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung game nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan. Una, walang nanghuli. Walang tear gas daw. Sige, tingnan natin tong walang tear gas. Tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan nun. O wala pong... May naninigarilyo, may nagbe-vape lang. Ano yan? May naninigarilyo o may nagbe-vape lang? O baka naman meron tikbalang dyan. Ano, Pahardo? Hindi daw, wala daw tear gas eh. Mismo nga si Dada na sprayan ng tear gas eh. Nalagyan siya dito sa balikat niya ng tear gas. Sasabihin niyo, walang tear gas. Ayan grabe Inapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas, gagawin ng IOJC ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. Pero ito ang kapalit. Hindi tear gas yan. Vape lang yan. Baka IQOS lang yan. O Relix lang yan. Hindi ko pinopromote yung mga yan Ano kaya yan? I'll make sure na orderly ang search na ito. Okay? Orderly ang search na ito. Pangatlo, orderly daw yung search. Una, walang hinuli. Sinungaling. Pangalawa, walang tear gas. Sinungaling. Mapayapa, orderly. Ito ang orderly Habang nag-uusap, habang nag-uusap, meron lumulusob sa likod. Sir, wala po kami planong mag-resist sa inyo, sir. Open nyo lang ang gate. Inigiba na po niyan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nangigiba sila. Ito kasi si Judea. Si Judea yun, boses. Linawin ko lang Si Master Judea po yung boses na yon, hindi si Banat Bay, Baka andyan na naman kayo, Torre. Hindi, totoo naman, kinasuhan tayo ng sedition tsaka yung yung inciting to sedition kahit wala ako dyan.
Anak ng weteng, oh. Hindi, ngayon ko na lang sinabi to, pero kinasuhan ako. Ako daw yun. Ako daw. Wala nga ako dyan eh. At that time, may sakit po ako. Jumujubu-jubu pa ako nun. May asthma ako nun eh. Sa katunayan, naka-video nga ako nun eh. Nilalive ko silang lahat eh. Kinukuha ko yung feed nila, nilalagay ko, pinagsama-sama ko, tas nagsasalita-salita ako nun kasi wala pa ako ligo nun, kaya audio lang eh. Kasi nga, jinujubu-jubu pa ako nun eh. Tapos sasabihin nyo, nandyan ako. O yan o, nagsasalita si Judea. O. Oh, winasak nila oh. Maayos daw yan. Yan daw ang orderly. Sinasabi na tear gas, kaya binibidyo kanila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata. Ay wala po katotohanan yun na galing po yun sa tear gas. Wala daw yun. Hindi daw galing. So, tinirgas lang nila sarili nila. Anak ng weteng. O, ito, may boses na naman. Boses naman to ni Coach Oli. Naku, nag-tear gas na! Oh, Jen, mali na mga Jen. O, ayan, si Dada naman yan, ha? Nililinaw ko lang, yung una humirit, si Coach Oli. Pangalawa, si Mama. Si Mama Hana. Pangatlo, yan, si Dada yung nagsisisigaw na yan, ha? O, malinaw lang. Linawin lang natin. Katotohanan yun na galing po yun sa tear gas. O, yan. Yung Naku, sabi ni nag-tear Coach, gas na! Jen, mali nagakyatan. na mga Jen. O, ayan. Mali na O, mga Jen eh. o, Mali na eh. Payapa Oh. naman sa labas eh. o, si Dada yan. Gusto natin patayan? O, Mga sir? o yan na, gagalit si Dada. Sabi niyo, gusto niyo tatin patayan? Si Dada po yun, ha? Hindi po ako yun. Tayo gusto natin patayan, sir. Ayusin natin, sir. Huwag ganun. Tama na, tama na. O, Tama na. si Dada, hindi po pinapalo. Alam niyo naman. Laking tao ni Dada eh. Yung iba pinapalo, si Dada hindi. Tama na. Ang tao natin sila kanina, no? Binibidyo kanila na nililinis ng tubig ng kanilang mga Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. O, kita nyo, pati si Marcos, sinungaling. Lahat na sinungaling eh. Wala kaming ginawang ganun. then maximum tolerance pa rin po. Maximum tolerance. Naku po. Maximum tolerance pa rin. O, maximum tolerance, sinisipa pa. Oh, pak! Kita nyo, sinipa ulo. O, ayan. Maximum tolerance daw, ha? Tandaan ninyo, ha? Hindi po ito mga komunista, hindi po ito mga NPA, ito po yung mga makareligyosong mga tao. Wala silang ginagawa. Wala silang bitbit, hindi sila nangaano ng baril, wala. Sila ho'y mga religyosong tao, mga nagbagong buhay na. Oh. Kita nyo, sinisipa, pinapalo. Oh. Oh. Mga ministro po yung mga yan, ha? Wala pong ginagawang masama to mga to. Mga worship leader yung mga yan, mga banda, mga worker. Maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible, we want... Yeah, eto, pinapakita lang po natin ang accomplishment ni Torre. Gago! Kaya siya naging PNP chief. Wala pa po dito yung kay Pangulong Duterte, ha? Hindi kasi, bakit natin inaano to? Hindi lang dahil sa taga kay OJC. Kasi ang pinapakita natin, yung kay Pangulong Duterte, political siya doon, di ba? Dito, ang pinapakita natin dito, taong bayan ang inagrabyado niya. Hindi lamang po mga taga kay OJC, mga ordinaryong Pilipino na walang kinalaman dun sa warrant ni hindi sila pinipigilan. Wala! Nandun, sige, pumasok kayo. Pero bakit kailangan nilang gawin yan? To really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng POJC.
Oh, ayan. Inisprayan. Oh, nag-spray ng pepper spray. Executive Secretary ng KOJC yan. Naku po, yan ang isa sa napakabait. Alam nyo, parang yan ang nanay-nanayan ng Banateros din eh. Si ma'am, apakabait po niyan. Sobrang bait po niyan. Sobrang, napaka niyan tao na yan. Tapos i-sprayan mo ng ganyan. Alam mo kung ano nang nireklamo niya? Huwag nyo na mahigaan yung inaayos namin kasi grabe sila mag-ayos dyan eh. Yung mga damo-damo. Grabe na ho eh, binababoy na. Kaya tinataboy, huwag naman dyan. Huwag naman kayo dyan matulog. Kasi nililinis na mga tao namin yan eh. Yun naman na alam mo, hindi sila pinapaalis doon sa compound ha. Huwag lang doon sa mga damuhan na yan. Kasi nililinis ho yan. Alam nyo, ang ganda-ganda ng halaman nandyan sa loob eh. Bawat mga membro, mga ministro, sila mismo ang nagtatanim at nag-aayos dyan. Tapos nung pumasok to mga bula sa ubas na mga pulis na ito, binaboy ho yung garden. So pinapaalis ni ma'am. Biglang isprayan siya. Don't worry, may kaso naman yan. Pero ito yung sinasabi nating accomplishment ni Torre. Kita nyo? Nakita nyo yan? Inisprayan ha? Ministro po ito. Kita nyo ha? Inisprayan. Ayan. Ayan. Ayun, ito, nasa kaliwa. Yung nakailaw. May flashlight. Tingnan nyo kung paano isprayan ha? Ayan o. Ano, inisprayan o. Kita ninyo? Ayan o. Kita nyo katarantado ng mga pulis. Sasabihin nila walang kaharasan. Mga tauhan po ito ni Torre. Iyan po ang accomplishment ni Torre. Kaya, Torre, ang layo mo kay Bato. Kaya pwede ba tigilan mo yung pagkukumpara mo kay Bato? Nakakadiri ka eh. Wala kang karapatan na ikumpara sarili mo kay Bato. Mga ministro po ito mga manggagawa Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi armado. Hindi armado. Ano yun? Toy gun? Hindi armado? Ano yan? Toy gun? Mr. President, ano yan? Ganyan ba talaga kasintu-sintu ito si Torre? May daladalang toy gun sa loob ng KOJC? Walang baril daw na pumasok. Kita nyo? Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Anong tawag dyan? Laruan? Ayan o. Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. At maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we do. Ay, naku po. Nakita nyo na mga kababayan kung gaano kawalang niya. Gaano kawalang niya ang kapulisan sa pamumuno ni Torre noon. Si Torre namuno dyan Siya ang pinakamataas dyan Lagi niya yung sinasabi ako na ang pinakamataas dito. Nung kay Pangulong Duterte, ganun din. Ako na ang pinakamataas dito. Yeah. Ganyan po kaabusado yan Torre na yan. Tapos, ako wala ko sinasabing illegal yung pag-appoint sa'yo. Wala. Ewan ko ba kung sino nagsasabi nun. Illegal ang pag-appoint sa'yo. Ang punto de vista lang ng mga taong bayan ay you are not deserving of that position. You abuse yung authority mo nung hindi ka pa naandyan. At higit sa lahat, huwag mo ikumpara sarili mo kay Bato. Ang layo mo kay Bato. Hindi ganyan si Bato. Hindi abusado si Bato. Hindi power tripper si Bato. Etong si Bato ay multi-awarded na sundalo.
PMR, lumaban, sumabak sa mga gera. Ikaw, anong gera sinabak mo? Ikaw ang nanggera sa mga taga kay OJC. Diba? Yun ang totoo eh. Kahit nga kay Pangulong Duterte, binastos mo eh. Tapos sasabihin mo ngayon na nakalimot si Baste na bakit yung ama niya nagganon din naman kay Bato. Ang kapal naman ng mukha mo, ikumpara sarili mo kay Bato. Hindi wala akong problema eh. Wala tayong magagawa, tiisin na natin yan. Ganyan talaga eh. Hindi naman natin wala tayong magagawa dyan kasi yan po ay karapatan ng presidente na mamili ng kanyang alalay, ng kanyang aso, di ba? Karapatan niya yan eh. Wala tayong magawa. Pero ang sinasabi lang po natin dito, huwag kang masyadong mayabang, Tore, na ikukumpara mo pa sarili mo kay Bato. Ang layo mo kay Bato. Si Bato ay bato. Ikaw, sabi nga ni Jay, kahoy ka. Nasusunog na. Ewan ko sabi. Si Jay po nagsabi nun, di po ako. Diba? Hindi, eto. Sa halimbawa na lang. Kahit sa NBI, maglagay lang dyan ng alam mo yon, yung walang accomplishment. Diba? Na tao, gawing director bigla. Maraming magrereklamo talaga. Yung may mga record na persona non grata, nag-resign dahil pumalpak sa Quezon City. Remember nag-resign ka. Kasi nga, dahil sa backlash ng ginawa mong press con doon sa nag-road rage na dating pulis, ikaw mismo nag-resign. Nag-resign ka doon bilang QCPD, director yon. So, ibig sabihin, alam mong may problema, may pagkakamali ka doon. Yun ang accomplishment mo. Tapos ang lakas ng loob mong ikumpara sarili mo kay Bato. Wow, kapalmoks ka rin, no? Kapalmoks ka din talaga. Ako, move on na tayo dyan. Huwag mo na ikumpara sarili mo. Tanggapin mo na lang na hindi ka tanggap ng taong bayan. Yun ang katotohanan. And prove us wrong. Yun lang yun. Prove us wrong by doing your duty well. Hindi ko sinasabing ditong, kailangan kang ganito. Hindi. Gawin mong maayos yung trabaho mo ngayon. Huwag kang tigil mo na yung pagiging political, na tao. Hindi ka dapat namumulitika. Yan na ang akusasyon sa'yo noon. Ngayon, binigyan kang chance maging PNP chief. Ayusin mo. Hindi, ito seryoso Kung aayusin ni Torre yung kanya sarili, sige, walang problema. Palakpakan natin. Kung ayusin niya, ibig sabihin, hindi ka na mamumulitika. Hindi ka magiging abusado. Di ba? At hindi ka na ganyang kayabang. Magtrabaho ka lang. Ayos tayo dyan. Wala tayong problema. Pero ang problema kasi, kesa na anuhin mo, ang yabang mo pa eh. Kumpara mo pa sarili mo kay Bato. Tigil mo nga yung kalukuhan mo, sir. Magtrabaho ka na lang na maayos. Yun lang naman po eh. At pag nagtrabaho ka na maayos, baka matuwa pa taong bayan kung magtrabaho ka na maayos, kaya lang hindi. Inuuna mo yung yabang eh. Hindi dapat ganyan. You know why? Mga kababayan, may nagsabi nga sa akin, Banat Bay, ang yabang mo kung sino ka, makasita ka sa PNP chief. Huy, mga gunggong. Ito pong kapulisan ay tauhan po natin yan. They are public servant. We are supposed to be the boss. We the taxpayer should be the boss. Hindi po ang mga pulis. Tandaan ninyo, sa ating konstitusyon, civilian ay mas mataas sa bangayan. Di ba? Tayo po ay mas mataas sa kapulisan. Kaya dapat sumunod sila sa kagustuhan ng mga Pilipino. Magsilbi ka sa bayan. Ayusin mo batas, ipatupad mo ng tama. Hindi yung magyabang-yabangan ka, ako na ang PNP chief. Hindi ganun. Diba? Hindi dapat ganun ang pananaw natin na hindi, mas mababa tayo sa mga yan kasi pulis yan. Hindi po. They are public people na public servant, ika nga. They should protect and serve us. Hindi yung ang yayabang pa ng dating. Porket may mga baril kayo. Porket kayong nasa authority. Huwag ganun. Hindi tama yun. Sa amin, tatanggapin kayo ng taong bayan basta gawin nyo lang yung trabaho nyo ng tama. Ako, susuporta ako eh. Bakit ko hindi susuportahan ng pulis?
Hindi ko, kasi iba kasi dyan, yung mga rebelde, yun, iba talaga ugali ng mga yun. Tayo hindi. Suportado natin ang pulis. Pag ginawa nila yung tama yung kanilang tungkulin. Protect us from these drug addicts. Protect us from these criminals. Protect us. Yun ang trabaho ninyo. Kaya kayo nandyan. That's why we are paying you bilang taxpayer to protect us. Diba? To make sure that the law is being followed. Yun eh. Wala namang problema eh. Kaya lang, wag naman tayong mayabang, sir. Yun lang sa akin. Wag lang tayong mayabang. Ha?